Simula pa noong taong 2021, isa-isang naitalang nawawala ang ilang lalaking may kinalaman sa sabong. Mga sabongero mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon na basta na lamang naglaho, iniwan ang kanilang pamilya sa matinding kalituhan at sa kabuuan, 34 ang opisyal na naitalang mga biktima, pero ayon sa lumutang na testigo nitong 2025, posibleng mahigit 100 katao ang at itinapon sa lawa ng Taal. Ito ngayon ang isa sa pinakamalalaking krimen sa kasaysayan ng bansa na may kinalaman sa ilegal na esabong, korupsyon at posibleng pag-abuso ng kapangyarihan ng ilang opisyal ng gobyerno at kapulisan. Ang ilan sa mga naitalang nawawala ay sina Michael Bautista ng Santa Cruz, Laguna na huling nakita noong April 28, 2021. Ayon sa mga ulat, sa pilitang isinakay siya sa isang sasakyan ng dalawang lalaking may posas. Si Ricardo Lasco, isang master agent ng isabong mula San Pablo, Laguna, ay naman ng mga armadong lalaki na nagpanggap ng mga miyembro ng NBI. Pinasok ang kanyang bahay at sa pilitang isinama habang tinangay rin ang kanyang mga mamahaling gamit. Sa Bulacan, nawala sina Jeffrey at Nomer Depano matapos umanong pumunta sa sabungan sa Lipa, Batangas noong January 5, 2022. Kinabukasan, 3 pang sabungero, Edgar Malaka, Alexander Quijano at Atong Sakdalan, mula sa parehong bayan ang nawala rin, sa parehong destinasyon. Mula January 2022, 6 na sabungero mula Tanay, Rizal ang huling nakitang pumunta sa Manila Arena para sa isabong ngunit hindi na rin nakauwi. Sila ay sina John Claude Inonog, James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco at Rowell Gomez. May mga saksi na nagsabing pinilit umano ang mga ito na sumakay sa gray van matapos umanong mapagbintangan ng pandaraya sa isabong. Ang Manila Arena na pinamamahalaan ng Lucky 8-Star Quest Inc. ay isang lehitimong isabong operator noon na may kaugnayan umano kay Charlie Atong Ang, isang kilalang gambling operator sa bansa na tinatawag din bilang Boss A. Ayon sa ilang testigo, kabilang si RV, isang dating tauhan sa operasyon, si Boss A umano ang nag-utos na papuntahin ang mga sabonggero sa arena at kuhanan ng confession ukol sa game fixing. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang pinilit silang gawin ang mga ito at tinawagan pa umano ng isang individual na nagpakilalang si Boss A. Gayunpaman, mariin itong itinanggi ni Atong Ang. Anya, may mga taong naisiraan siya at ginagamit ang pangalan niya sa mga hindi niya kinasasangkutan. Tinawag pa niya itong trial by publicity. Ngunit ang tanong ng marami, bakit tila hindi lumalalim ang investigasyon sa kanya gayong siya ang itinuturong operator ng Manila Arena at may kontrol umano sa operasyon ng isabong na pinagmulan ng mga biktima? Habang patuloy ang pag-usad ng mga kaso, nitong Hunyo 2025 ay biglang lumutang si Alvin, kilala rin bilang Totoy, na nagsabing siya ay dating bahagi ng grupo ng mga tauhang sangkot sa at sa mga sabungero. Ayon sa kanya, mahigit 100 katao na ang at saka sa lawa ng Taal. Sa kanyang testimonya, isinalarawan niya kung paano ang mga biktima gamit ang tie wire at pagkatapos ay inilaglag ang mga sa malalim na bahagi ng lawa. Agad na umaksyon ang Department of Justice sa pamumuno ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagsabing malaking breakthrough ito sa kaso. Ipinailalim si Alvin sa Witness Protection Program habang sinimulan ng muli ang case build-up batay sa kanyang salaysay. Iminungkahi rin na magsagawa ng forensic diving operation sa Taal Lake upang hanapin ang mga labi ng mga biktima.
Subalit, ayon sa mga forensic expert at sa pahayag ng Explain PH, mahirap ang pagsisid sa lawa ng Taal. Tinatawag itong isa sa pinaka-forensically hostile terrains sa buong Southeast Asia. Mataas ang acidity ng tubig, may geothermal activity at may sediment-thick waters. Sa lalim na lagpas 170 meters, ang lawa ay tila hindi na isang libingan kundi isang natural na solvent. Natutunaw ang mga labi ng tao at halos imposibleng makakuha ng maayos na ebidensya. Sa kabila nito, nananawagan ang Commission on Human Rights, CHR, na hindi dapat maging hadlang ang mga limitasyon sa teknolohiya at kondisyon ng lawa upang matigil ang paghahanap ng katotohanan. Nanawagan sila sa DOJ, PNP, CIDG, Philippine Coast Guard at Armed Forces na magsanibpuwersa sa pagsasagawa ng malawakang investigasyon at posibleng retrieval operation sa ilalim ng lawa. Samantala, ang mga pangunahing suspect na kinakaharap ng kaso ay 6 na security personnel ng Manila Arena, sina Julie Patidongan, Glier Codilla, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, John Ray Consolacion at Roberto Matillano Jr. Nahaharap sila sa kasong kidnapping at serious illegal detention. 3 pulis din ang sinampahan ng kaso sa pagkawala ni Lasco. Sina Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan at dating patrolman Roy Navarrete at Rigel Brosas. Isinantabi man noon ng ilang opisyal ang isabong bilang lehitimong hanapbuhay. Ngayon ay malinaw na ito ay naging pugad ng pandaraya at sistematikong pagpapatay. Sa testimonya ni Alvin, unti-unting bumubukas ang mas malawak na larawan ng korupsyon, kasabwat na kapulisan at mga pribadong individual na pinaghihinala ang sangkot sa serye ng mga pagkawala. Hindi ito simpleng kaso ng missing persons. Ito ay larawan ng isang masalimuot na operasyon na may matataas na taong posibleng sangkot. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang panawagan para sa hustisya mula sa mga pamilya ng mga biktima. Ang kanilang hinanakit ay isa lang, mabigyan ng linaw ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay at panagutin ang tunay na mga nasa likod. Sa bandang huli, ang tanong na paulit-ulit na binabanggit ng bayan, sino ba talaga si Boss A? Hanggang kailan magtatago sa likod ng pangalan ang mga may kapangyarihang inaakalang hindi maaabot ng batas? At higit sa lahat, kailan masusolusyunan ang isyong ito upang maibalik ang tiwala ng publiko sa hustisya ng bansa?